Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, August 25, 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo nating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na bagyong Obet ay tuloy na nga pong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga nakalipas na mga oras. Kung saan nga po huling namatan po yan sa layong 1,115 km east of northeast of extreme northern Luzon. Kung saan nga po taglay pa rin nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 155 km per hour malapit sa sentro at may bagbuguso naman po ito na maabot sa 190 km per hour, kung saan bagya nga po itong humina habang kumikilos nga mga po ito sa bilis na 25 km per hour west northwestward or pakanluran hilagang kanluran ang kanyang pagkilos sa bilis na 25 km per hour. Nainasan nga po natin sa mga susunod na mga oras o araw, papalakasin nga po nito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman lubos pa rin po natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga banta pa rin ng mga busog-busong hangin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, bukod nga po dito sa bagyo na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na bagyong Obet, bukod nga po dito sa bagyo nating minomonitor na may local name na bagyong Obet, patuloy pa rin po nating minomonitor ang bagyo sa may silangang bahagi pa rin ng Luzon, kung saan may international name nga po ito na Atsani na may taglay na lakas na hangin na maabot sa 65 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso ng puto na maabot sa 80 km per hour, habang huling namatan po yan sa layong 1,770 km silangan ng Northern Luzon. Taglay nga po nito ang kategory na tropical storm category. Sa kasalukuyan nga po, kumikilos nga po ito pahilagang silangan sa bilis na 10 km per hour. Sa kasalukuyan nga po, wala po itong direktang epekto sa ating bansa sa kasalukuyan. Nainasan nga po natin papalayo ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit hindi po natin inaalis ang posibilidad na bagya nga po itong sumama or sumunod dito sa bagyong Obet na posibleng pumasok pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibago naming ulat na aming ilalabas. Ukol nga po dito sa mga bagyong nabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, patuloy pa rin nga po nating minomonitor ang bagyo dito sa may hilagang Luzon, kung saan nga po taglay nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 45 km per hour at may pabugso ng puto na umabot sa 75 km per hour. Taglay nga po nito ang kategory na Tropical Depression Category na may international name na Ginari na naging Bagyong Neneng. Ito nga po yung Bagyong Neneng na ating minomonitor sa mga nakalipas na mga araw. Sa kasalukuyan, wala man po itong direktang epekto sa ating bansa, ngunit bagya pa nga rin po nitong pinapalakas ang hanging habagat na siya naman nakakapekto dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, especially dito sa may Zambales and Pangasinan, na siyang nagdudulot pa rin ng mga ulap na paborin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat ng mga pagulan at maulap na paborin. Kaya naman lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Nadulot nga po yan ng hanging habagat. At para naman sa magiging track nitong bagyong Obet, makikita nga po natin dito pagsapit ng 8 AM ngayong araw, tuloy na itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At inasan nga po natin pagsapit mamayang hapon ay malapit na nga po dito sa may Okinawa Islands, kung saan inasan nga po natin na maglalandfall nga po ito dito sa may Okinawa Islands pagsapit mamayang hapon or gabi. Kung saan manatili pa rin ang typhoon category habang binabaybay nga po nito pakanluran, hilagang kanluran sa mga susunod na mga oras. Nainasan nga po natin, bagya nga po itong kikilos or bababa ang kanyang track sa mga susunod na mga oras or araw papunta dito sa may area ng hilagang Taiwan, kung saan papalakasin nga po nito ang hanging habagat habang kumikilos nga po ito papunta dito sa may China. At tinasan nga po natin
Kapag nakapag-land po na dito sa may China, inasan nga po natin nahihina ito into severe tropical storm category hanggang maging tropical depression na lamang. At para naman sa maging lagi ng panahon yung araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po tayo ng maulap na papuri na sinasamahan po yan mga kalat-kalat ng mga pagulan, especially dito sa may area ng Zambales, Pangasinan at Bataan. Kung saan nga po mayroon po tayong nakataas na weather advisory or babala sa mga malakas na mga pagulan na maaari pa rin po nating maranasan ngayong araw dito sa may area ng Zambales, kung saan 50 hanggang 100 mm na mga pagulan na maaari po nating maranasan na magdudulot nga po yan ng mga localized flooding or landslide sa mga mabundok na lugar. Kaya naman maging alerto lang po tayo at mag-iingat po tayo. Kung sakaling kayo ay lalabas ng inyong tahanan o galing pa rin po maglilamang ng palangga sa mga biglaang bus na mapag-ulan tulad ng payong o kaya namang kaputi. Samantalang sa malabing bagay ng Luzon, especially dito sa may area ng Legazpi, nasan nga po natin ang fair weather or maliwalas na panahon na sinasama din po yan ng bagyang maulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, sa kasalukuyan nga po dito sa may area ng Puerto Princesa, Calayon Island, sinasan nga po natin makakaranas pa rin ng bagyang maulap na papurin na sinasama po yan ng mga light rains or mga biglaang bus na mapuulan. Naepekto nga po yan ng hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bagay ng ating bansa. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo at maging updated. Samantalang dito naman sa may Visayas, sinasan pa rin po natin ang bagyang maulap na papurin na sinasama po yan ng mga localized thunderstorm or mga biglaang buhos na mga paulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman mas mainam na maging alerto lang po tayo at ugalin po naman nating magdala lamang ng pananggal lamang sa mga biglaang buhos na mga paulan tulad ng payong o kaya namang kapote, including Mindanao, na inasan nga rin po natin dito sa may area ng Mindanao ang bagyang maulap na papurin. Ngunit mataas pa rin ang tsansa ng mainit at temperatura dito sa buong bahagi ng Mindanao. Maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm na epekto nga po yan ng hanging habagat na patuloy pa rin na umiral dito sa may timog Mindanao na siya nagdadala ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa maging lagan ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa katanang baybay ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon na siyang pinapataas pa rin ang alon ng ating karagatan ng epekto ng hanging habagat. Inainasan nga po natin kapag may mga localized thunderstorm po tayo dito sa may karagatan natin, inasan nga po natin na nagpapataas ng alon ng ating karagatan na siyang mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan ng mga isda na may mga maliit na sakyang pandagat. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magilagan ng panahon yung araw ng Martes, August 25, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung sakaling bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtaang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago na aming ulat panahon na aming lalabas. And don't forget to share para marami po tayong mabiswa natin mga kababayan. Thank you and God bless us all.